Nag-apply ako sa Tala Loan App and guess what? Na-approve ulit ako. Napaka-unexpected talaga. Na-approval ko dito. Hindi ko lubos sa kalahay na nag-a-approve pa din sila sa akin. FYI lang ha. Si Tala Loan App, ang kauna-unahang loan app na na-try ko. Siya talagang sumagip sa akin na ng time talaga na nagigipit ako. Kailangan ko ng backup. Layo pa yung sahod at kinapos na talaga ako. So si Tala talagang lifesaver ko that time. Kaya lang after kong makapag-loan sa Tala Loan App, binayaran ko kasi siya agad. At hindi na nila ako in-offer. Then after na, wala pa din tayong off. Kaya ang ginawa ko, nag-re-apply ako ulit. Which is surprisingly, na-approve nga ako. Kaya lang, waiting pa rin po ako sa verification ni Tal. Kasi may verification process pa akong inaantay. Kaya keep watching para mas maintindihan nyo kung anong sinasabi ko. Well, anyways, and then sa video, isi-share ko sa inyo. Paano nga ba ulit ako nag-apply dito sa Tala Loan App? Well, I thought, mas maganda na ata si Tala Loan App ngayon compared before since bagong update, February 2025 lang of this year. And as you can see sa logo niya, medyo nagbago talaga siya. Nakalagay na dito no, Tala, buo ang tiwala. Ano bang tagline? Wala tayong question dyan. Tala is a SEC registered, is a CIC accredited. Promote nga ni Tala Loan App sa bagong ads niya no, na legit daw talaga na hindi daw sila tumatawag sa mga contact list natin. Sekreto lang daw yun. Well, based naman sa experience ko, never din talaga ako tinawagan ni Tala. Kahit text nga, hindi siya nagte-text sa akin. Well, here po, we can borrow daw up to 25,000 pesos. Then apply in 5 minutes. Only one valid ID needed. Mai-increase din daw yung loan offer natin once daw po na on time tayo sa mga payments natin. And they have fair and transparent fees daw, no hidden charges. So, totoo naman yun. No? Transparent talaga si Tala sa mga charges and fees niya. Well, anyways, dahil in-install ko po itong Tala Loan App ko, so i-install ulit natin. As you can see naman dito sa Play Store, may 4.6 rating siya at meron siyang 10 million downloads. Yan po ka-trusted si Tala. Well, anyways, in-install ko po siya ulit and then let's open it. So, dahil mag-new account ako dito, so click mo natin tong get started and then I need to enter my mobile phone number here. So, yung mobile phone number ko dati, hindi na yun yung mobile phone number na gagamitin ko ngayon. So, ibang mobile phone number ko yung gagamitin ko kasi gasgas na rin yun. Well, kahit iba naman yung mobile phone number ko, madedetect pa rin naman nila yung info ko dati. Well, after providing the mobile phone number, so of course, i-enter po natin yung verification code na sinend po sa mobile phone number natin. And then move on po tayo for the next step. To start our application here, of course, we need to allow this mga permission settings po nila. So, i-allow lang po natin itong mga to para po makapag-proceed tayo or mapasok natin yung app. Well, here po, para makapag-apply po tayo, click lang po natin itong continue application. Then, pili lang po tayo ng isasagot natin dito on how did you hear about Tala. So, online ads lang ilagay natin. And then, wala naman po akong promo code dito. Next lang tayo. Then, here po, I need to provide my personal information, including, of course, my names, date of birth, place of birth, civil status, mother's full maiden name, gender, email address, and then yung alternative mobile number. Pero optional naman siya. Then, after providing that, then here naman po, nagre-require sila ng ating mga addresses po. So, fill upan lang po natin tong mga addresses na kinakailangan po nila. Then, kapag na-fill upan po natin, next lang po tayo. Which is here po, kailangan daw po natin i-review or i-check natin yung information na pinrovide po natin kanina like our basic information, addresses, and etc. Kapag tama naman po lahat na na-fill up natin, next po tayo. Which sabi dito, ano daw yung purpose of borrowing ko? Pili lang tayo dito kung business expense ba, bills payment ba, personal expense. So, sinabi ko dito, personal expense, and then may mga lumalabas po na category dito, emergency ba, medical ba, education, travel, and etc. So, pili lang tayo ng isa dyan. Then, dito po sa nakalagay, i-describe daw po natin how we will use this money in more detail. So, wala namang maling sagot dyan. So, fill upan nyo lang yan. After this, next tayo, which is they require our education and work information. So, given na rin naman yung mga pagpipilian natin dito. So, after this one, next lang po tayo. So, please answer questions regarding your business. So, dito po nilagay ko na none kasi wala naman akong business name. And then, meron silang mga iba pang details na hinihingi dito. Of course, i-provide lang po natin tong mga to. Then, after filling that, so, nagre-require pa rin po sila ng other income sources. So, yung mga yan, allowance, business profits, commissions, inheritance, loan, salary, pension, remittance. So, pili lang po tayo dyan. And, of course, fill upan natin yung nire-require po nila. Then, hindi pa rin sila nakontento nang hihingi pa din po sila ng additional information. Do you have any outstanding loans? So, sinagot ko dito, of course, yes. Sa dami ng kautangan ko, alam nga magsisinungaling pa ako dito. So, anyway, and nandito po sa baba, kailangan po natin mag-input ng amount dito on how much daw yung total did we spend on basic needs, rent, utility bills, and loans in the last 30 days. So, fill upan lang po natin yan. Then, move on tayo sa next step, which is here po, we need to check again or we need to review again yung mga information po na pinrovide natin kanina. Ngayon, kung may mali dito na nasagot natin, pwede naman natin i-edit. Pero dahil okay naman ako dito, so, submit application na agad ako. Then, here po, I need daw to agree this Tala app user
agreement. So, click lang po natin yung agree and continue. And then, nakalagay po agad dito, application under review. So, na-refresh ko lang siya ng na-refresh and agad-agad, may offer ako na 2,000 pesos. Ang sarap sa eyes. Hindi ko lubos sa kalain, guys, na ma-approve ulit ako for the second time. Malaking tulong din naman talaga itong approve amount ni Tala, no? Kasi Tala is a very legit loan app. Yan. So, sinasabi niya kanina na borrow up to 25,000 pesos daw. Hindi naman talaga guaranteed yun na yun talaga yung ibibigay nila agad. Lalo pa pag bago pa lang tayo dito or first time pa lang mag-apply dito. So, magsisimula talaga tayo sa pinakamababa. Ang pinaka-standard usually po, Tala loan offer is 2,000 pesos. Alam nyo, ang saya ko lang din kasi na-approvehan. Sabi ko kahit anong amount, mas ma-approvehan sana ako dito para ma-share ko siya sa inyo. And gladly nga na-approvehan ako dito. Well, hindi pa nagtatapos dito, no? So, nalaman ko na meron akong approve amount dito. Nangangailangan po din sila ng further verification. So, ito na nga yung sinasabi ko. So, click po natin tong start verification. And then dito po, kailangan po nila ng ID details. Kasi kanina, di ba, wala akong binigay ng mga ID details. Hindi po ako nag-picture. Well, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require nila. Actually, limited lang din yung mga IDs nila. Pero I think naman, halos lahat naman tayo may mga ganitong IDs. Lalo na itong national ID or voters ID. So, anyways, pili lang tayo ng isa dyan. And then, po nakapili na tayo. So, i-enter po natin yung ID number natin dito. And then, pipicturean natin right after. Pipicturean po natin front and back yung ID natin. Then, right after, we need to take our selfie verification. So, dito na pala yun. So, tips ko lang sa inyo, maselan si Tala sa mga malalabong capture, no? Kaya dapat malinaw at maliwanag po talaga. So, after that, successful naman ito. And then, nakalagay na dito, ID verification ongoing. So, na-refresh ko siya ng na-refresh. Hindi pala talaga siya real-time na nabe-verify. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. I've been waiting for so long. Kaya hindi ko siya na-feature agad-agad kasi inantay ko talaga. Kasi lagpas 24 hours na, ganito pa rin yung lumalabas niya. ID verification ongoing. Sabi ko, ang tagal pala ni Talang mag-verify ng ID details natin. Dati kasi hindi naman ganito. So, after kasi na ma-approve yung loan offer ko sa kanila, right away, pwede ko na siyang withdraw. Alam niyo, ito din yung nirereklamo kay Tala talaga dati. Ang haba ng application niya. Ang dami niyang hinihingi. Talagang iniisa-isa. And after now, ganun pa din pala siya. Pero mas maigi na rin naman yung ganitong application na kinukuha talaga yung mga every details natin. Talagang binubusisi kung karapat dapat ba tayong offeran ng loan ni Tala. So ngayon, bago na, nag-iba na siya. Pero gusto ko pa naman sana ipakita sa inyo yung full details niya, magkano yung interest rate niya ngayon. Gusto ko pa naman siyang subukan i-withdraw so hindi ko siya magagawa kasi ganito nga. Sabi no, minamanual ba ni Tala to? Hindi siya system generated kasi ang tagal ng proseso niya. Parang by department pa yung pagsasala nila dito para ma-verify yung ID details ko. And I don't know what's next on this. Babalitaan ko kayo. Kakaroon po ako ng part 2 sa video na ito. Sa part 2 na yun, if ever na successful yung verification ko dito, magpo-proceed tayo sa loan details niya, loan summary niya, saka sa withdrawal niya. Kaya update ko kayo, kaya dapat po nakasubscribe kayo and click niyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nag-gusto yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!